Yes po, isang magandang araw po mga ka-coiners. At sa araw po ito ay papakita ko naman po sa inyo ang aking mga koleksyon na mga alahas. Pero ito po ay mga mumurahin. Ang nakikita po ninyo, ayan po, pinarodyum ko po yung aking yellow gold. 5.2 grams na 14K po na pendant. Kasi mas mahilig po talaga ako sa mga white gold. Unang-una na po, masakit po kasi sa mata yung mga yellow gold. Lalo-lalo na po sa ating panahon ngayon. Kaya halos karamihan po ng aking mga isinusuot ay mga white gold po. Kung ito man ay yellow, pinaparodyo ko po ito. From yellow po ay nagiging white gold po siya. At muli po ang aking paghingi po ng paumanhin sa aking mga ka-coiners sa inyong lahat. Dahil hindi na po ako nakakapag-content tungkol po sa ating mga barya. Unang-una na po nga po, halos po, nai-content ko na at nai-content na rin po ng ilan yung mga barya. Halos pa ulit-ulit lamang po. Ganon din po, nagkaroon po tayo ng mga may napapanood po tayo na talagang lihis po yung kanilang mga content patungkol po sa mga barya. Kaya tayo po ay tumigil na muna dito. At ito nga po, magbibigay din tayo ng tutorial ngayon sa mga alahas po na lalo-lalo na po yung mga mahihilig sa mga alahas na sinasabi nga po na ito po ay mga investment. Yes po, sa susunod na mga video ko po ay aking ipapakita sa inyo yung iba't ibang collection ko from 14K to 22K. At sa ngayon nga po, ayan po ay pinarodyum natin yung ating 14K po na yellow gold. Ayan po. Kanina po ay dilaw po yan. Ang pendant na yan. At dahil nga po yung ating chain na 14K din. Yan po mga ka-coiners yung hitsura kanina ng ating yellow gold. 5.2 grams at 14K. So nag-iba na nga po at yan makikita na po ninyo na talagang white gold na po siya. Ang advantage po ng white gold ay yun nga po, hindi nga po masakit sa mata. At ngayon naman po ay pag-usapan po natin ang advantage at disadvantage po ng white gold. Ano po? Yung nga po, unang-una, hindi masakit sa mata. Kahit po yung mga hold-upper o mga snatcher, magdadalawang isip po. Iisipin nila na kapag white gold po, ay silver lamang sa kanilang tingin o hindi tunay na ginto. Ang advantage pa po o isang advantage po ng 14K naman, yes po, 14K, matibay po ang 14K. At ang lamang ginto po ng 14K ay 585 o 58.5% po ng solid na pure gold o pure gold. So yun nga po, yun ang kanyang advantage. Mura na. Siyempre, unang-una, mura siya at matibay. At kung kayo po ay talagang nagsusuot ng alahas araw-araw, advisable po talaga, o ina-advise ko po na mag 14K at 18K po kayo. Dahil yan po ay matitibay. Po, kung lalong-lalo na po yung may kaya, yung investment, siyempre dapat mga 22 to 24K na po tayo. 18, 22, 21K, 24 carats gold. 24 carats po. Yan po kung tayo po ay nag-i-invest. At pwede rin naman po siyang isuotin sa araw-araw. Although malambot po siya, hindi kasing tibay ng 14K, siyempre po mas magandang tinitingnan yung 24 karat lalong-lalo na. Kaya lang po, ang disadvantage naman nun, yun nga po, masakit sa mata. Ibig ko po sabihin mas malapit po na magkaroon tayo ng problema, lalong-lalo na po kung tayo ay nasa matataong lugar na may maraming masasamang loob. Po muna, daratingan na lang natin at ipapakita ko po sa inyo yung iba't ibang koleksyon ko at abangan po ninyo, magpaparapol po ako para kung kayo po ay mahilig din sa mga alahas, sa murang halaga po ay magkakaroon po kayo ng mga ito sa pamamagitan po ng pagsali sa raffle po na aking gagawin. Salamat po, Coiners Ring.